Subukan natin to. Ayan o, basahin nyo. South African Boerewors. So, try natin to ngayong gabi. Mamaya balikan ko kayo, luto natin. Okay, luto na natin to. So, ulitin ko We're cooking Boerewors. Boerewors. Tonight. Okay, sige. So, ang style dito, mamaya kwentuhan ko kayo kung ano to. Pero ang style dito, kailangan very low heat. Kasi wala tayong grill eh. So, very low heat. Kasi alagaan natin yung casing ng sausage. O yun pala, huwag nyo tatawagin sausage. Nagalit sila pag tinatawag siyang sausage. It's not sausage, it's boerewors. Okay? So, actually, para lang naman siyang sausage, diba? Yun lang, walang links. Walang links, isang continuous sausage lang siya. Okay, lagay natin. Okay. Yan, tas very low heat. Yan. Iwan lang natin siya. So, ano ba yung boerewors? So, ang boerewors is an South African sausage. So, bore means farmers, tapos wors means sausage. Sige, lipat tayo dito. Habang iniintay natin yan, magpe-prepare ako ng mga side dish natin. So, inisip ko carrots na hindi luto, na fresh, at saka celery. Okay, so ganito ako magbalat ng carrots. Hindi ko na pinipeeler, tinatanggal ko lang yung labas. Yan, ganyan lang yan. So, hindi naman kailangan masyado hindi tulad ng potato na medyo, so ako back of the knife lang ginagamit ko. Yan. Yan, ganyan lang. Okay. So, sa office kasi namin, madaming South African. So, every month kasi meron kaming barbecue sa office. Habang after ng safety meeting, nagsaserve sila ng barbecue. Eh, may mga South African nga, nagdadala sila ng boerewors. Eh, nagkamali ako, tinawag ko siyang sausage isang beses. Nagalit sila. Sabi niya, how dare you call this sausage? Sabi niya, hindi kasi nga sausage. Boerewors siya. So, masarap siya kasi anong difference ng boerewors sa normal na sausage? So, ang sausage kasi, di ba napansin niyo, pagka dinaan natin siya sa mince, sa pang-mince na machine, maliliit yung pag-mince natin. Pero yung boerewors, medyo thick yung mga cut niya. So, para kang kumakain din ng steak. Para siyang sausage na steak. Kaya yan, very delicate siya. Kasi yung sausage na normal, pag nabuta siya, hindi siya maghihiwalay kasi nga compact siya eh. Ito, hindi siya compact. Kaya, ayan. Medyo paghiwa-hiwalay natin ang konti. Tapos siguro, taasan ko ng konti heat. Pwede din, lagyan din natin ng konting water. Moisture siya. So medyo matagal to, balikan ko kayo mamaya. Go. Okay, I think we're ready to flip. Ika, punta kayo dito. So ayan o, kita nyo, medyo luto na siya midway nung sausage. So babalik ta rin ko lang. Dalawa gagamitin ko. Subukan natin. Whoa, look at that. Oh, nice. Kita nyo yung nag-form na na crust. Yung Maillard reaction. Okay, sausage is cooking. Potatoes are boiling. O, mamaya balikan natin pagka palapit na maluto. Yan. Medyo siguro mga 70% done na tayo. Ang isa sa kailangan natin gawin, i-poke yung... Yan, kita niyo tumalsik. Ingat kayo pag nagpo-poke kayo kasi you need to allow the juices to come out. Kasi otherwise, mamaya, pag kumain kayo, tatalsik sa mukha niyo. Tapos, hindi niyo din siya pwede gawin ng maaga masyado. Kasi pag nag-poke kayo ng hole ng too early, pwedeng masira yung casing ng sausage later on. So, ito pala, gumawa akong mashed potato. Yung pinakuluan kong patatas, lagyan ko ng cheese, lagyan ko milk, salt, pepper, and butter.
So, finishing touches lang tayo. Kuha lang ako ng spring onion. Okay. Lagyan natin ng garnish para naman maganda tignan. Okay. Tapos top natin ng truffle infused oil. Yan. Okay. O yan, luto na. So, lipat na natin siya. Tandahan, kasi sayang naman. Tapos di niyo pala nakita kanina, dinagdagan ko siya ng garlic. Ayan. Okay. Yan, tapos na. So, kita niyo, daming daming nag-form na crust. Crust is flavor. So, gawin natin siyang gravy. Meron ako nakitang roast chicken na parang gravy. So, gawa tayo ng roux. So, ang roux is any combination of flour and oil. So, meron na tayong oil component from the bowl reversed. Tapos, meron kang flour from the gravy. Dagdagan pa natin ng konting flour. Sayang, diba? Fat is flavor. Ayan. Lutuin mo lang yung flour dun sa oil na lumabas. Diba? Tanggalin mo lang yung raw na flavor ng na lasa nung yung harina. Tapos, yung liquid natin, lagyan natin ng milk. Okay na ba? Okay na yan. Yun yung secret para walang lumps. Kailangan dissolve sa oil yung iyong flour. Hindi magla-lumps yan. Huwag kayo maniwala sa mga ibang chef dyan. Hindi magla-lumps yan. Okay, so yan, may gravy na tayo. Ayan, luto na. Tingnan natin yung hain natin. Does it have cheese? Ayan, may mashed potato. No! Did I say I want them? O, subukan natin. Okay. What's wrong? Mataas na yun. May itsura ng cross-section niya. Tingnan nyo. Malaki nga talaga yung grind. Diba? O, tapos, juicy. O, juicy naman. Manate. Malalaman natin kung masarap yung luto kung nagustuhan ni Kuya. Kuya. Like it? Yeah. Okay, so yun. Boreborst ngayon. Next time, magluto tayo ng beef salpicon. Mga niya.